Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano na naman tong drama na naman to? Ni Marcoleta. Tapos na ang eksena ni Alan Peter Cayetano. Itong si Marcoleta, may bago na naman pong drama. Kesyo, maaaresto na raw po siya anytime. Sir, di mo na kami mabubudol dyan. Kung may kaso ka, napatunayan sa korte, may probable cause na kapag issue ng warrant of arrest, ano yung dapat gawin? Arestuhin ka. Wala nang drama-drama dyan. Pinangunahan niya na no? Kasi nakakutob siya. Siguro sa preliminary investigation, definitely pumunta siya at nakita niya mukhang matibay yung ebidensya. Di ba? And pinangunahan niya na yung publiko na posible daw siyang maaresto dahil sa pagsasabi niya ng katotohanan. Ngek. Pag naaresto, kontra sa gobyerno, ganun ba yun? Si Falsis kontra ba yun sa gobyerno, nasuspende? Kasi ang pinapalabas sila ganito. Halimbawa, nakasuhan. Halimbawa, si Mike Defensor, yung illegal niyang gawain diyan sa bahay antutan niya. Di ba? Na-raid ng NBI yan. Tapos, isinisisi sa gobyerno kasi vocal daw siya, against daw siya sa gobyerno. Ganun ba yun? Si Franco Mabanta, na-raid ng NBI, na-entrap ng NBI. Na-entrap daw dahil kontra sa gobyerno. Ganun ba yun? Gumagawa kayo ng kasalanan at ang penalty, once na maparusahan kayo, isisisi ninyo sa gobyerno, isisisi ninyo kay Marcos. Chavit Singson, naaresto dahil sa kasong cyber libel, isinisisi ninyo sa gobyerno. Kesyo ginigipit kayo, kesyo yung katotohanan, pinipigilan ng gobyerno. Bakit ba siya naaresto? Kinasuhan siya ng mismong kapatid niya ng cyber libel. Bakit isisisi nyo lahat sa gobyerno yan? Diba? Anyway, dito tayo kay Marcoleta. Marcoleta muna. Mamaya natin pag-usapan yung drama dyan sa Senado kasi alam nyo na yan. Kanina pa yan ka-coffee, no? Nangyari na po yan. Dito tayo sa kay Marcoleta. Nag-prime na ito para kapag ma-aresto siya, okay, kasi lumalaban ako sa gobyerno kaya na-aresto ako, kaya badge of honor pang nangyari dyan. Ayan nasa GMA. Huwag po kayo mag-alala. Si Marcoleta nagsasalita dito, no? Huwag po kayo mag-alala. Sir, di kami nag-aalala. Wala kaming pakialam sa'yo. Maaresto ka man, edi good news yan. Hindi ka man maaresto, wala kaming pakialam sa'yo. Di ba? Basta gawin mo yung trabaho mo bilang isang senador. Hindi kami nag-aalala sa'yo. Huwag daw po kayo mag-alala. Hindi kami nag-aalala. Lalaki nyo na, tatandaan nyo na, Nagdrama-drama na nga kayo dyan sa Senado, Sabi niya, huwag po kayo mag-alala. Kahit ako ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng mga sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito. Dahil kayo, talaga ang dapat na pagsilbihan namin, interest nyo po ito, sabi ni Rodante Marcoleta. Number 1, sino yung tinutukoy mo? Again, kaninong interest nga ulit ito? Interest daw po ng taong bayan, sir. Kung interest ito ng taong bayan, hindi mo po protektahan si Sara Duterte dyan. Hindi magkakaroon ng halos isang buwang drama dyan sa Senado kung interest ng taong bayan ang iniisip ninyo. Hindi Interest ni Sara Duterte ang iniisip ninyo. 10 ng grupo ni Cayetano. Yung grupo ninyo, si Sara Duterte ang pinoprotektahan ninyo. In fact, hindi nga kayo dumalo dyan. Hindi kayo dumadalo dyan sa pagdinig ng Senado. Hindi kayo pumapasok. Pero kanina, definitely, hindi sila dumano ng plenaryo, pero may mga hearings afterwards, nagsipuntaan. Diyan si Marcoleta, nakita ko si Loren Legarda, nandun si Amy Marcos, nandun si Bongo. Diba? Pero sa plenary, nag-elect sila ng bagong Senate President, absent kayo mga to. Tapos sasabihin ninyo, kayo po talaga ay dapat pagsilbihan namin, interest nyo po ito. Talaga ba? Yan din bang statement ni Alan Peter Cayetano na ang ginagawa nila, ay para sa interes ng taong bayan? Hindi. Kaya kayo nilayasan ni Joel Villanueva Kasi binoboycott ninyo ang Senado, hindi kayo nagsisipasok dyan, walang nangyayari dyan. No, good thing, nagkaroon ng special session at naging 13 na sila, nakapag-alala ng bagong Senate President. Huwag daw kayo mag-alala. Kahit ako ay kanilang maaresto at maipakulong kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito. Wait lang, bakit parang asisi na naman sa gobyerno na naman yan? Sino ba yung tumanggap ng donasyon? Kay Mike Defensor, kasama ba ang gobyerno sa equation? Nung tinanggap mo yan, ilan yan? 25 million o 30 million na yan? Kasama ba ang gobyerno dyan?
na ikaw ay isang mambabatas, ikaw ay kongresista, malinaw na malinaw sa batas. Ikaw ay kongresista, ikaw ay opisyal ng gobyerno, hindi ka pwedeng tumanggap ng donasyon. Tumanggap ka kay Mike Defensor, sino nakinabang dyan sa donasyon? Ikaw, pamilya mo. Tapos ngayon, kasalanan ng gobyerno, Marcoleta, anong drama na naman yan? Di mo na kami mabubudol. Alam mo kung bakit pakiramdam ni Marcoleta makukulong siya? Kasi napakatibay ng ebidensya. May records sa BIR na talagang binayaran pa ni Mike Defensor yung tax ng kanyang donasyon. Kasi sa Pilipinas, ka-coffee, hindi ko alam sa mga nasa ibang bansa, no? Dito sa Pilipinas, kapag nag-donate ka po, may tax po yan. So, nang nag-donate ng pera, itong si Mike Defensor kay Marcoleta, binayaran niya yung tax. Official document po yan. May record sa BIR. Bawal po tumanggap ng donasyon ang government official. Si Marcoleta, technically, bawal siyang tumanggap ng donasyon. Malinaw na paglabag po yan sa batas. Kaya siguro ramdam ni Marcoleta, teka, makukulong na ako. O yan, sisi na sa gobyerno. Anong kinalaman ng gobyerno sa pagtanggap po ng salapi? Diba, inabulgar ka na mismo sa deklarasyon mo ng salin Napakaliit lang. Actually, ilan yan? Less than 100 million lang yung assets mo, tapos gumastos ka ng almost 2/3 ng iyong assets. Tapos sabi mo, wala kang campaign donor, and then eventually lumabas. May mga campaign donor pala, pero technicality-wise, nanalo ka dyan sa COMELEC kasi ibinigay ang pera before the election period. Nalusutan ninyo ang COMELEC. Pero ang korte, di nyo malulusutan. Ngayon, nagdadrama-drama na naman. Naghanap na naman po ng kakampi ito. May pumalit na kay Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kadramahan sa Facebook. Si Alan Peter Cayetano, presiding officer yan ng Facebook Live sa streaming. Si Marcoleta ginaya na po. Sa isang Facebook video, next naman pero alam ko hindi live yan parang recorded yan no? Sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na hindi siya titigil sa pagsisiwalat ng mga kagagawan umano ng iniuulat na korupsyon. Wow! Big word ang korupsyon. Balik nga ulit tayo kay Diskaya. Ang mag-asawang Diskaya, tila pinoprotektahan ito ni Marcoleta noong siya pa po ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Remember the issue of restitution? Ayaw ni Marcoleta na ipasauli ng mga Diskaya itong milyones, itong bilyones na ninakaw na mag-asawang Diskaya kasi wala naman daw yan sa prerequisites para matanggap sila sa Witness Protection Program. Walang restitution na magaganap. Paano makikita ng gobyerno kung sincere talaga na magsasabi ng katotohanan niya kung hindi isasauli yung ninakaw nilang pera? And then eventually, may lumabas na yung kasawa ni Marcoleta, allegedly, may conflict of interest doon sa mga kumpanya ng mga Diskaya. Pero huwag natin pag-usapan yan. No, tapos na po yan. Ngayon, drama-drama na naman kayo. Now, hanggang kailan kayo magtatagal dyan? Nananawagan ng ibang mga senador. Nakita ko kanina si Senator Raffy Tulfo, nanawagan siya di ba? Na magkaisa na tayo. Hanggang kailan kukontra kayo Cayetano, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar, Loren Legarda, Amy Marcos, Bong Revilla, Rodante Marcoleta, kayo mga DDS senators, hanggang kailan kayo hindi papasok sa plenary? Okay, next session ay July 27 pa po yan, ang tagal pa po yan, SONA. Babakasyon sila pero may mga committee hearings. Sana naman, bago mag-SONA ang presidente, magsipasok kayo. Kasi sinasahuran kayo ng taong bayan. Wala nang question sa authority ni Win Gatchalian. Dahil 13 na po, majority na po ng mga senador. Isama mo na si Bato sa bilang, isama mo na si Jinggoy Estrada sa bilang. Majority po, hinalal na. Hinalal. Si Win Gatchalian bilang Senate President at pro tempore naman si Tito Soto. Huwag nyo nang questionin yan. Kung may question kayo, sana kanina nag-object kayo, hindi kayo nagsipasok sa plenary. Magtrabaho na po kayo. Tama na yan. Pagod na ang taong bayan dyan sa kakadrama ninyo. Kailangan pa si Presidente magpatawag ng special session para maayos yung sigalot na yan. Anyway, tumakbo pa sa Korte Suprema. Just to update you, no? Itong grupo nila Cayetano, talagang tumakbo pa sa Korte Suprema. At kini-question nila yung validity. Kine-question nila yung legality ng June 3 session kung saan po nahalal na Senate President pro tempore that time si Win Gatchalian. Kine-question pa nila. Papaisip ka, ano pang sense? Wala na, tapos na yun. May bago ng Senate President. Diba? Ano pang sense ng pagki-question-question nitong grupo nila Cayetano? Hindi signatory si Mark Villar doon kasi nasa ibang bansa din. Kasi pabagsak na kayo, you have to accept ka-coffee. Ang katotohanan ngayon, hindi na kayo pinagkakatiwalaan ng mga kapwa ninyo senador. Yung mga nasa Hudas 13 noon, nilayasan na kayo ng dalawa.
Oh, tanggapin nyo na yung pagkatalo nyo. Slowly, kahit pa paano, makikita mo, tinatanggap na nila yung kanilang pagkatalo. Kahapon, nagpatawag ng Blue Ribbon Hearing. Ang bogus na grupo daw nila Mike Defensor. Hindi nagsipunta kahit na isang senador doon sa hearing. So definitely, hindi mo papatatawag na matatawag na Blue Ribbon Hearing yan dahil naging press conference na lang yan. Binoykot po ng mga senador itong Blue Ribbon Hearing ni Mike Defensor na hindi naman siya senador. Di ba? Wala na kayong credibility. Hindi na kayo pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Mismo kayo, nag-aaway-away na kayo. Si Mike Defensor, hindi nakakasundo. Yung grupo nila Cayetano, nagkaroon daw po ng hindi pagkakaunawaan. Eh, sino ba dapat supposedly yan? Yung kahapon, kung natuloy man yung hearing na yan, sila Pia Cayetano sana yan. Di ba? Walang kakampi sa inyo kasi wala kayong credibility. Talagang humabol pa si Cayetano bago mapatalsik may konting drama-drama pa. Nagmisa pa kahapon sa Facebook Live di ba? Buwag na yung grupo ninyo. Magsibago na kayo. Magtrabaho na kayo. Wala nang naniniwala sa inyo. Buwag na kayo. Gayahin nyo na si Chis Escudero. Gayahin nyo na si Joel Villanueva. Sumanib kayo kung ano dapat nyong gawin. Doon kayo sa totoo. Mandato ninyo yan. Gampanan ninyo itong kulin. Period. Tapos po ang problema dyan. Petition pa sa Korte Suprema. Wala na rin mangyayari yan. Magtrabaho na po kayo. Alright, sana matigil na po ang Senado. Umayos na po kayo dyan. Gawin nyo yung dapat ninyong gawin. O siya, sige mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa kayo naka-subscribe, make sure to subscribe. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. And I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.